Beep, 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 continue on our way. Might be a long journey. Traffic may come, we'll reach our destination. Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on our highway of faith in Jesus Christ. Go, go, let's go together to faith, a highway of faith in Jesus Christ. Go, go, let's go together to faith, a highway of faith in Jesus Christ. Hello! Kamusta kayong lahat? Ako'y super excited na. Kaya tara, samahan niyo ako sa Faith Highway. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Lord, thank you po sa araw na ito at sa biyaya at gabayan niyo po kami sa aming mga pag-aaralan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All my inmost being, praise His holy name. I will trust in Jesus, I will trust in Jesus, I will trust in Jesus every day. He will walk beside me, He will always guide me. I will trust in Jesus every day. Trust, trust, I will trust in Him. Trust, trust, I will trust in Him. When I'm bad and teary or I'm sad and teary, I will trust in Jesus all along the way. Hello mga bata! Isang magandang buhay! Ngayong araw ay may ituturo ako sa inyong memory verse. Excited na ba kayo? O ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong mga Bible at makibukas kayo sa akin sa Genesis chapter 2 verse 7. Ayan! Nakita nyo na ba? Magaling! Ngayon ay sabay-sabay nating basahin ang nilalaman. Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Very good! Ngayon, gusto ko na ulitin natin ang ating memory verse pero with action. Gayahin nyo ako Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Genesis chapter 2 verse 7. Bravo! Mga bata, sabi sa ating memory verse, tayong mga tao ay nagmula sa alabok. Pero, nung ginawa tayo ng Diyos, Siya ay gumawa ng mga espesyal na bagay para sa atin. Alam nyo ba mga bata, na ang unang hininga nating mga tao ay hininga ng buhay na nagmula sa Diyos. O, di ba? Napaka-espesyal nating mga tao para sa Diyos. Sabi sa ating memory verse, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Mga bata, saan ba tayo nahinga? Tama! Tayo ay nahinga sa ating ilong. Ang ating pinakaunang paghinga ay nagmula sa Diyos. Ano nga ulit ang nangyari kay Adan nang siya ay hingahan ng Diyos? Amazing! Si Adan ay nagkaroon ng buhay. Si Adan ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang larawan at hiningahan ng buhay. Mga bata, tandaan, tayo ay nagmula sa alabok, ngunit hiningahan tayo ng Diyos, kaya tayo nabuhay. At nilikha niya tayo na kawangis niya. Tingin niyo mga bata, bakit kaya yung ginawa ng Diyos?
Wow! Excellent! Ginawa yun ng Diyos upang tayong mga tao ay makapagbigay o makapagdala ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang galing, no? Napaka-espesyal nating mga tao kumpara sa ibang mga nilikha ng Diyos. Kung naaalala nyo ang mga napag-aralan natin dati, hindi ba at nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin mga tao? Nang sa gayon, ay nakaredy na ang lahat ng ating kailangan. Andyan ang liwanag at dilim, araw at buwan, pagkain at inumin, at marami pang iba. Tayong mga taong pinakahuli dahil tayo ay espesyal. Mga bata, alam nyo ba, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, sinabi niya lang. Tapos ayun, nangyari na agad. Pero pagdating sa ating mga tao, may special process. Tayo ay nilikhang kawangis niya at siya mismo ang huminga sa atin, kaya tayo nagkaroon ng buhay. Napakagaling ng Diyos, no? Minsan pa mga bata, sabay-sabay nating ulitin ang ating memory verse ngayong araw. Pero with action. Genesis chapter 2, verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Genesis chapter 2, verse 7. Fantastic! Mga bata, sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli! Ito po ang kabuuan ng lahat ng memory verses mula sa Book D. Aralin 1, Genesis 3:20. Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Aralin 2, Genesis 2:7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningihan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Aralin 3, Awit 103:1. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Aralin 4, Unang Tesalonica 5:23b. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Aralin 5, Awit 42:1-2a. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Aralin 6, Genesis 1:31a. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang ating lalaruin ngayon ay ang memory verse relay. Ito ang ating team A at ito naman ang ating team B. Ready, set, go!
Genesis 2:7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Genesis 2:7. Congratulations, Team B! When I'm bad and teary or I'm sad and teary, I will trust in Jesus all along the way. Praise the Lord, oh my soul, all my inmost being, praise His holy name. Ang gagaling niyo naman sa games! Mas lalo pa nating maalala ang memory verse na itinuro sa atin Na ang unang hininga nating mga tao ay hininga ng buhay na nagmula sa Diyos. O, di ba? Napaka-espesyal nating mga tao para sa Diyos. Sabay-sabay nating ulitin ang ating memory verse ngayong araw. Ano nga ulit yun? Genesis 2:7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Genesis 2:7. Very good! At dahil dyan, tuturuan ko kayo na clap. Tap, 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 tap. Good job! Marami pa tayong aabangan sa susunod na episode. Andyan ang ating arts, craft, syempre, ang Bible lesson na patungkol pa din sa Book B. O paano? Kita-kits next week. Hanggang sa muli. Paalam! Thanks for watching. If you're new here, subscribe now. Continue to like and share our videos. To know more about us, visit our website www.cc.org.ph. Faith Highway!